ating dapat sa isang series kung sino ang nasa blue side o hindi. Kaya pa rin naman talaga, and para sa Onyx Philippines, kailangan lang talaga nilang magising sa laban na to. And everything starts with the draft. Gaano katindi ang adjustment mula sa Onyx Philippines? Alam mo, sabi nga ng Linkin Park, it starts with one. Nakaisa na sila eh. Kailangan na nilang sundan ito, and Broken Walls is gonna be the map that we will be playing for game number 4. Nagkaroon na ng fair share ng mga panalo at talo ang ating dalawang teams playing in that situation. And you were right. Blue side ang magiging pili dito ng TNC. Now Onyx, they have to make the same kind of response na ginawa ng TNC nung game number 3 kung sakali na meron sila mga mistakes na gagawin. Pero tingnan mo, hindi na nagban ng YSS or Lancelot sa first 2 picks ang Onyx. They decided to go with the CC. They don't want the flex and also with the Yuzong kasi parang yun ang nagiging consistent na problema sa draft na nagmumula sa Phoenix Army. There is an option para sa Onyx Philippines na magban ng Lancelot pero hindi nila gagawin yan. Hilda instead. Supporting cast ang tinanggal ng Onyx Philippines para kontrahin si Zaida. Lancelot first pick is looming in the corner para sa TNC. Hindi naman ito yung unang beses na gagawin nila mag-first pick ng Lancelot. Tanong lang sa Onyx Philippines, ano ba ang tunay na sagot? Yisun Shin ba? Hayabusa ba? Joy ba? Normally, Yisun Shin ang pinipili ng Onyx Philippines to answer that. So, if I were to predict Lancelot for TNC, Yisun Shin and then Gatot Kacha para sa Onyx Philippines. Oo, yung Gatot Kacha parang medyo normal na kasi talaga nalalabas doon sa red side, second pick. And now, tinatagal lang ng konti. Pero medyo alam naman na natin sa puntong ito na yan talaga ang pipiliin itong si Zaida. Pero babawian naman siya ng YSS ni King Kong. And as per usual, Wolf, hahayaan na kita magluto pare. Go ahead and do this. Lunox, syempre. Naban na yung Zushin. So, let him cook. Let Lancy cook. Let Lancy cook. Babalik tayo sa regular programming. Tamang banlaw lang kanina, tapos ngayon Lunox. Nagka-commercial lang kanina. Commercial break. Then, now the choice is, kukuha pa sila ng Uranus o kaya naman ng isang Alice. Yan ang mga choices na pwede nilang piliin para kay Mr. 3mar. At since wala ng Hilda, Hylos yung isa din na kinoconsider dito para kay Mr. Chakdo. I would say, ang best scenario dito para sa TNC ay kumuha ng Lunox Yura. Sand rises when I give the word. Kalit ang kanilang pipiliin at isama mo yung Alice. So this is a different approach na ginawa ng TNC Pro Team. Parang ang basa ko dito, hindi ko alam kung mag-a-agree ka. Tinanggal kasi ng Onyx yung ilan sa mga supporting cast nila. So baka maubusan pa lalo later on, lalo na yung Yuzong and Hilda. Yan yung mga ginagamit ng TNC pa. As ano, yan yung version nila ng CC. Kung saan piniplex nila yan, tapos biglang all of a sudden, 3mar pala si Hilda pala si 3mar. Exactly. Diba? Kalit, 3mar hero din pala yan. So ngayon, it gives them a little bit more room. Pero dito, tira sigurado na tayo na yan ang tatlong heroes na pupunta kay Zaida, kay 3mar, at kay Chakdo. Kimi or Valentina ang nagiging options para sa Onyx Philippines in this scenario. That's Super Prince. Pero may Selena pa rin naman. So, Onyx Philippines, will they pick the Super Prince hero? The answer is yes, and it is Lunox. Sorry, Lancy. Akin muna ang signature hero mo. Akin muna. Ang MMR, mapipigil na naman. Pero this is the dilemma ngayon para kay Lancy. Kasi nung mga nakaraan, di ba, medyo nasanay ang TNC na binibigay or nilalagay nila yung Lunox doon sa second and third pick whenever they are at the blue side of things. Pero sa ngayon, habang tumatagal, will we see something different from TNC Pro Team's mid laner? Ano ba ang mga pwede nilang piliin dito? Kasi for sure, uubusan sila ng Onyx PH. Yung nakita natin from the previous series is Eve o kaya naman Farsa, mga heroes. Pero, i-deny na yan ng Onyx Philippines. That's gonna be the first step para kontrahin ang mga heroes dito ni Nancy. Whereas, para naman sa TNC, XP lane na pwede nilang pigilan. Lapu-Lapu comes to mind. Pati rin naman ang Uranus para sa TNC. Yung mga potential na bans sila. 2 heroes that will be good para sa Onyx Philippines. Meron din palang Phobius na pwede rin i-consider na TNC as the ban. We know that Onyx Philippines likes to play that hero as well. Ayan na. Wolf basically telegraphing all of it.
makikita nyo yung Eve, probably the Farsa would Farsa. come up next para sa Onyx. So, let's say for example, natanggal na talaga yung Farsa. Do you still have options? I mean, you have a decent amount, pero not a lot of like prime ones na pwedeng magamit nitong si Lancy. But if you were to choose, what would you go for here? Also, considering Lancy's playstyle Yun na for nga TNC. Siguro Kimi yung matitira. I would say pwedeng worth it. So as mentioned, there's the Farsa ban. May wind effect May na. wind effect na. Oy! Ay! Face off! Wala sorry. pa tayong face off dyan, direct. Pasensya Direct ka pa. na. Ayan na! Sorry kayo pero kay Chow ako dito. Pasensya na may, po. May bias, may home Home versus away eh. home versus away. Home Pasensya court na kayo. advisor versus the away team. Iba to. Pasensya na. Iba to. Ito yung mga laban na panalo tayong lahat eh. Tama. Ito yung mga nagugustuhan ko. Commercial break. Back into action tayo, men. Sinabi mo na yung Parsa. Yan na yung Parsa. Parsa. Kita na natin agad. Yep. And next on the chopping block is actually Harith para sa TNC. Good ban. Instead of giving away yung mga comfort para kay Keldra, ibaban na lang din nila. Ang Onyx Philippines will consider now yung kanilang EXP. Tingin ko sa Red 4, mas magandang kunin ng XP. Last pick na nila yung Keldra hero nila. Lapu-Lapu at Uranus ang natitira dito para sa Onyx Philippines. Potentially, ito yung pang team fight nila. Your hope stands That with you. is Cho. May Esmeralda ang available para sa TNC pero pinili nila. And I guess this is because meron silang Lunox so may pangtuna naman sila kung sakali. But Esmeralda is still a good pick para sa TNC. Valentina naman yung next na option para sa akin dito sa TNC. Kasi naman madami na siyang magandang kokopyahin dito. AOG already is good. You also have the Way of the Dragon na pwedeng Yes. kopyahin ni Lancy. May mga decent or even better options from the ones na nung una hindi pa natin maisip eh. Di ba? Pero sa ngayon, considering na yung galawan nitong si Lancy, I think it would be really it would be really good for the Valentina to get picked up by him. Yung kabila naman, Esmeralda, like the one you were saying. Wolf, 30 seconds Bibigay Okay, ng 30 sige, seconds. sige, Ikaw sige. nang bahala dito. Last pick ng Onyx PH. Okay, so this is so ibang tatapat nila sa Esmeralda. Lapu-Lapu, tingin ko. Okay, so I think it's really the Lapu-Lapu. Ano ang hinover ni Mr. Oy! Uy, ano yan? Teka, Uy, Nathan, pag binaliktad, Nathan pa rin. uy, iba yun Wordplay. Word. Pero tingin ko, it makes sense. Magiging super late game lang na centric ang Onyx Philippines. Naaabot naman. Dito pa nila itataya. Ayun na nga. Tumaya na. Tumaya na ang Tumaya Onyx na. Ito na yung Philippines. Onyx. Binigay na nila yung Joker nila. Yung nilapag na yung trap card. Dapat na yung trap card. Nilapag na yung trap card. Nathan is gonna be the option for them as Onyx goes double marksman. Yeah. Halos nahulaan natin yung draft dito para sa TNC at napakaganda. I really like the Khalid na adjustment mula dito sa TNC. Onyx Philippines, it's gonna be dependent on the early game. Kahit late game centric sila. Masasabi ko mas maganda late game ng Onyx. Di hamak na sa scaling. Hindi nga lang naka-purify etong si Kelra. So, tingnan natin kung effective ang flicker. The Phoenix Army looks to complete another feat in Season 9 pero kumakapit pa ang Onyx. Umi Burrito, go get him! Isang panalo na lang ang hinahanap ng Phoenix Army to complete the upset against the reigning defending world champions sa Onyx Philippines. Ang tanong ay paano nga ba makakabalik ang Onyx sa setting ito? At makikita na natin ang sagot sa laban na ito. Matatapos na nga ba ang kanilang run o magpapatuloy tayo sa Game 5? Welcome to Game 4. Pabigat ng pabigat ang nakaatas at nasa balikat ng magkabilang kupunan na ito, Onyx PH. Ang hinahabol nila ay madepensahan ang M-Series Championship na nakuha nila at ang TNC naman gustong patunayan at gustong ilabas at pakita sa lahat na hindi lang sila basta dark horse, pwede na sila maging contender. At napakadami na ngang napatunayan ng TNC Pro Team so far dito sa ating playoffs. Taking Aurora Gaming, isa sa mga M7 representatives natin all the way to game number 5. At ngayon,
match point against the defending M-Series champion Onyx Philippines. Pero ito yung kinakabahan ako para sa Onyx. Ano yan? Para yung composition nila, tatlong late game yung kailangan nilang alagaan. You have the Jisoo Chin in the jungle, si Kenra nakanatan, at pati na rin si Super Prince nakalunox. Oo nga eh. Tsaka medyo adjusted din yung mga heroes na meron sila. In-expect natin na si Gatot Kacha ay mapupunta na kay Brusco pero inilipat nila sa isang show. Alam naman natin na super confident dito si Brusco sa paggamit ng show. Pero kasi hindi na natin nakikita yung Gatot Kacha XP. Oo, napakatagal na huling nakakita natin yung Gatot Kacha. But up against an Alice, pakiramdam ko naman ay survivable. Pwede In ba, fact, pwede. parang lamang pa nga ata ng bahagya si Kirk dito dahil mas madali siyang makaka-charge ng kanyang passive. Oo nga, no? Kasi tuloy-tuloy yung damage na manggagaling doon sa isang Alice. Pero kasi ang iniisip ko lang dito, tama ka doon medyo mahal, medyo expensive. Oo. Ang hero dito ng Onyx, maraming mga hero sa kanila ang kailangan ng item. Si Brusco, nangangaray din. Sakto ata, mapapaflicker. Sakto din naman yung kanyang flicker doon para makaligtas. Ngayon, unang pagong ay hinahawakan na rin ng GNC. Makakapag-heal back naman dito si Chakno pero mukhang papalag dito ang side ng Onyx Philippines. Mountain Shocker inagamit na nga rin at si Kirk ay nag-atay ng level 4. Zaida, pinupok siya. Okay, matahi-tahi lamang. Pero si King Kong man nagwagi. Nandun din naman yung Throne of Ruin. At si Trinamar ay mamamatay. At si Lancy ay kailangan na rin umatras. 1-for-1 na magiging palitan pero pagong ay napunta sa Super Pack. Imaginein mo, men, triple late game core ang Onyx Philippines pero nakalamang pa nga sila sa early game. Zaida Ay, ay nako. maaagawan pa nga ng kanyang purple buff. Disastrous start here para sa side ng TNC Pro Team. Napakaganda naman para sa Onyx. So, yun lang ang hirap nito. Kilala naman natin si Saide kaya ka siya binabansagang King of Junglers dahil sa mga statistika na mataas talaga pagdating sa mga jungle pag kinukumpara. And marami rin nagsasabi talaga na malupit itong si Zaida. Pinapatunayan naman niya sa lahat ng mga nalabanan at nalaruan niya ngayong playoffs. Nakita na nga rin natin noon sa mga last few wins ng Onyx ng TNC Pro Team ay talagang napakasakit. Teka lang Aray ko. si Trimar ay talagang sinozone out na dito si Kirk pero sa mid-lane Ay! pala ang tunay na laban. Jackno goes down in Onyx Philippines. 2-0 na dito si Super Prince. Parang bumalik sa footing dito ang Onyx PH. Hindi nila iniisip yung na match point na ang kanilang kalaban. One game at a time ang nagiging atake dito ng Super Fam. And ngayon naman, Zaida ay nag-aabang ng pagkakataon. Tatahidin lang. Punta si Super Prince. Napakabilis ng mga dash na kanyang ibinigay dito. Pero kinakalmahan pa rin ng TNC. Hindi sila basta nagmamalalim. Oo, Onyx Philippines no playing it safe after getting those early wins. Alam nila na sapat na yon para maging mas maaga ang kanilang late game scaling. For Onyx Philippines, no, katulad na lamang nung sinabi ni Wolf kanina doon sa ating panel na kailangan talaga maging maganda ang early game ng Onyx Philippines dahil nga nakasalalay dito yung tinawag na nga rin nating napaka-expensive na trio with the Nathan Lunox and Jisoo Chin. Oo, napakamahal talaga. No, kailangan umipon at nakakaipon na nga pa unti-unti. Benny QD. Wala siyang magawa kundi tinigan lang na inuubos yung platings doon. Chakno ay nagpakita na rin. Sakit ng mga normal hits. AOG ay nagamit ni Kirk. So hinahawakan na rin ng TNC itong ikalawang pagong. Oo. At pupunta rin ang Onyx. Maganda ang pwesto dito no, ng side ng TNC but Mountain Shocker reveals the destination. At si Brusco makakahanap ng Lancelot. Oh my goodness! Nandun na rin yung Throne of Ruins. At namaalam na kagad si Zaida. Ngayon, lalaban pa ba dito ang TNC? Atras muna sila Brilliance from Lancy. At aray ko po, napaka-upde! Super Prince, ladies and gentlemen, with a kill! Grabe, snowball is real. Para dito kay Super Prince, 3-0 sa kanyang Lunox. Kung nagpapa-MMR ng Lunox kanina, si Lancy ang sagot dito ni Super Prince ay ako rin naman. Oo, talagang mabenta na itong Lunox na ito kasi nabanggit ni Wolf kanina, marami kasi talagang isinasagot itong Lunox, lalo na double fighter na nagiging setup and mostly ng mga fighters natin ay talagang countered ng isang Lunox. So, ang ganda na naging atake dito ng TNC. Actually, inagaw nga nila yung sa first phase pa lang ng draft, yung Lunox na pwedeng sana gamitin ng TNC, ano? And for TNC Pro Team, bibilang din lang kasi yung mga nakikita nating heroes eh. Katulad na naman ng Valentina at Lunox, yun yung dalawang mid lane na nakita natin sa laban nila against Aurora kahapon. At ngayon, nakikita naman natin na ginagamit niya ay Lunox majority pero paminsan-minsan ay sumisipat ng Zushin. At ngayon naman yung Valentina pero mukhang si Benny QT, no? Uy.
mapepwersa ang entropy pero mukhang makikita siya ng bangka. Naku po, si Benny ay namatay na kagad. Papasok din si Trimar with the Throne of Ruins. Pero nandun lang yung Traceless na sipa na naman. Si Zaida ni Brusco and Super Prince ay nakakuha na naman ng kill. Trimar, pipili din niya sana kabuti nito si Super Prince. Buti din lamang ay nandun yung Jet Condo mula kay Brusco at naprotektahan niya ito. Oo, nakatakas din naman with the blood flame and another entropy na nagmumula dito kay Kelra. Nag-iinit na nga, sumasakit na yung late game trio na meron dito ang Onyx Philippines. This is very surprising kasi kung early game ang usapan, dapat talaga ay lamang ang TNC Pro Team pero maaga itong naisagot ng Onyx Philippines. Nakakabaliw na performance ang ipinapamala sa Onyx PH dito. Napaaga talaga lahat ng mga kakailanganan ng oras dito sa Super Fam. Ngayon naman ay nakakabasag na rin at Torres sa ibaba itong si Kelra. Ako may magagawa. Nakasipa na naman din si Bruce Juan. Si Trimarin ginunaw na kagad nila! Grabe yun! Wow! Piruin mo yung alis na pinakamakunat na miyembro ng TNC Pro Team ay pinigwasan ng 5. Super Family secures 3 turtles in this game. Dadagdagan pa nila ng torre at mukhang pupunta pa sila sa top para dumepensa. Wow, bumalik na naman ang gigil na Super Fam, ang Onyx PH. Pinapaalala nila na baka nakakalimutan nyo kami ang M6 Champs. Yung dinaanan namin na M6 World Championship, hindi kami natalo kahit isang beses dun. Napakalinis ng buhay ng Onyx Philippines doon sa M6 World Championship and trying to return to the M Series ay narito sila ngayon sa lower bracket trying to defend and extend this series to game number 5. Dito natin makikita na kahit sabihin na natin mahirap ang serye na ito ay masaya pa rin at masakit pa rin maglaro ang Onyx Philippines. Oo, nalala ko, isa rin sa mga highlighted hero nila doon is the show na ibinibigay dito ni Brusco. Papasok ngayon. Oy! Nasipa na naman! Itong si Chuck, natulong na mabilisan mula dito kay King Kong. At kailangan na mag-brilliance na mabilisan ni Lancy. Atras muna sila dito. Brusco nag-aabang na naman ang pagkakataon. And this time ay si Zaida ay namatay. Wow, napakaaga pala ng ating laro rito. 8 minutes in at kumakatok na agad sa inhibitor turret ang Onyx Philippines. 7K ang kanilang kalamangan in an 8-minute game. Nagising na nga ang Onyx Philippines going in for another composition na tinatawag nating greedy. Pero kung hindi sila greedy, ano pa pang hinahanap ng Onyx ngayon? Ang Throne of Luminous nagamit. Naprotektahan ni Brusco with a Jet Condo. Ngayon may mga pools na binibitawan din si Kelra. Hahawakan na naman ni Lancy yung brilliance. At hindi makahanap ng solusyon at TNC. Magbabasag na naman ng Onyx PH at tumulobo na ng tuluyan ang halamangan nila. 8K na ito, pre. Hindi na makapag-farm sa loob ng sariling jungle si Zaida. Onyx Philippines, kinukulong na ang TNC Pro Team sa sarili nilang base. Yes, may Holy Shields pa sa gitna. Pero makinamdam ko sa ganito malaking kalamangan na hawak ng Onyx Philippines ay hindi na pwedeng basta-basta pumalag ang side ng TNC Pro Team sa upcoming first lord of the game. Mahirap ito. Alam nila na medyo gap pagdating sa sa items itong si Zaida. Tuloy-tuloy lamang ng Super Family sa pagkuha ng mga objectives na malapit sa kanila. Nakita yung si Brusco ni Chakno. Si Zaida rin ay natagpuan. Oy! Push, pero nadisipa. With a recall! Ando na yung AOG! At hindi na naman nakagalaw si Chak. Tutuluyan na nila itong Lord. Dinaan na sa micro, pare Goy. I would say flicker play mula dito kay Brusco para ipadala si Chakno sa harapan ng Onyx Philippines. Nakita natin kung gaano kabilis na tunaw ang roamer ng TNC Pro Team. Kahit sinong masipa ni Brusco ay kayang tunawin ng Super Family. Mabilisan na talaga lalo na snowball yung lunox mo. Si Kelra ay nakaipon na rin ng item. Ganun din naman si King Kong. Lord ay nasa itaas na bahagi. Ngayon, nag-check na rin ng mga push itong si Kirk. Ano, may mapipigilan ba nila ang pagsugod ng Onyx? This is the first lord of the game na nagpamarcha tuon sa may bandang top lane. Onyx Philippines ay sumusubok kumuha ng 3 inhibitor turrets. May Holy Shield sa baba at dito na rin sa may bandang itaas. Entropy ay nagamit pero mukhang makunat pa yung turret doon sa baba pero hindi makakadepensa si Lancy. That's one inhibitor turret down. Itamay mo na rin yung sinasampal ng lord sa taas at mid lane naman ang kanilang punteriya. Nababagsak na rin sa harapan ng Super Family. 3 inhibitor turrets secure. Brusco looking for the play at tuloy ang kanilang push. Okay, may Lord pa rin naman sila nakasama. Nandito si Chakto. Kalahati kagad yung kanyang buhay. Trophy na ginamit na. Natutulak or pinagtutulak yung mga member ng TNC Pro Team. Pero tuloy-tuloy lamang si Kelra! Para
extend ang serye ito. Welcome to game number 5. Onyx Philippines. Pinakita nila sa TNC Pro Team kung bakit sila ang defending M-Series champion at muling nabuhayan ang Sonic Republic. Oh my goodness, nagtayuan na rin ang mga Sonics. Bumanti lang sa TNC. And now we're down to another best of 1. Pare, kahapon nakita natin ang TNC Pro Team na pinaabot ang Aurora Gaming sa game number 5. And now, Onyx Philippines, ipapadala din sila sa game 5. Pero ngayon, ipapadala namin kayo sa aming panel. Super Family! This series is not over yet. Kung merong primetime Lakers or merong showtime Lakers, may primetime Onyx. At nilabas nila ang World Championship form in game number 4 para madala tayo sa panibagong game number 5. Wolf, hindi ko alam. Ang dami ng game 5. Nakakailan na ba tayo sa puntong ito? Hindi ko rin sigurado. But this is what we were expecting. This is what we were looking for mula sa Onyx Philippines. Yung kanilang never say die attitude. I know it's a familiar scenario, pero para kay Brusco, stoic, cold-blooded, and is ready for more as we are heading into game number 5. 0, 0, and 6. Hindi ito yung stat line na masasabi mong magre-reflect ng performance ni Brusco dito. Yung Showtime Onyx na hinahanap ng mga fans nila ay nabuhay muli. Yung mga tipong tumitipi sa harap ng kalaban, nagsisticker, yung flicker with the way of the dragon ni Brusco na ginagamit niya sobrang offensively against his opponents. That is what we are looking for. Merong isang string of events para sa Onyx Philippines na nakita natin nagbabalik na nga talaga yung Showtime attitude nila. This time naka-abante. Itong ating King Kong, Yisun Che, naka-abante yung Super Prince Lunox. And then eventually, yung mga flicker plays mula kay Brusco ay magiging malupit. Saan ka nakakita na pigilan nila yung Lancelot with this show? Yung sipa coming out from Brusco in that second turtle fight that gave Onyx so much of an advantage. Parang yun naging target ni Brusco. Tila may hinahanap siya all the time. At yun ay itong si Zaida using that Lancelot. And there were so many moments nakatabi. Alam mo yun, hindi makawala. Kahit na trying to fly under the radar, itong si Zaida, hindi siya mahanap or lagi siyang nahahanap pala nitong si Brusco. And that gave so much time for Kelra to farm. Nasa isip nga natin kanina, baka sakaling mag-late game pa to kasi pumake up sila ng Nathan. Pero sobrang hindi na kinailangan si Kelra sa laban na to eh. It was the fatal 4 ng Onyx Philippines na humarap sa 5 ng TNC. And TNC was, being backed so much into a wall that Onyx was just playing offense. Yeah. Yung nakita nating pagkakapanalo sa laning stage ng mga members ng Onyx Philippines ang naging instrumental sa laban na to. Although si Kelra ay nakuha ng kill itong si Benny Cutie doon sa bottom lane, yung mid lane priority naman ay mas nakalamang ang Onyx Philippines. And then when you're looking at the comparison between Zaida and King Kong, there was a time at around 6 minutes of the game na 4K ang gold ni King Kong, 2K lang ang gold ni Zaida. We ended up with 5,400 gold para kay Zaida, 9,300 for King Kong. Hindi ito yung game na komportable itong si Zaida with the first pick Lancelot because we are not seeing the oppression mula sa TNC. They have decided to go for Valentina as well as Iskali na dapat ay malakas dun sa early game. Kaso yung Onyx Philippines with this swing, ang pinili nila ay kumuha ng show para dito. Kaya Brusco and TNC would have thought na siguro yung ating Gatot Kacha ay magiging roamer na. Kaya naman kumuha sila ng isang Khalid. For the first time in a long while, nakakita tayo ng XP lane Gatot. And niremind tayo ni Kirk kung gano'n nga ba kalupit yung kanyang pagkakapiloto ng hero na to. Napaka-aggressive. Ginagamit yung Avatar of the Guardian to save himself, to get out of harm's way. Ang kiniklear lang niya yung lane. Binabypass lang niya itong Alice. And all of a sudden, yung XP lane Alice rendered useless kasi wala na
naman talaga siyang hinahampas. Wala siyang nakukuha. Onyx Philippines are faster on the trigger. Alam mo yung identity na nakita natin from TNC Pro Team was that they had to play for Zaida. They need to make Zaida's life a little bit easier. At ginawa naman nila yun. Kumuha sila ng Alice, kumuha sila ng Khalid para meron silang crowd control skills to at least attest to, you know, the passiveness na ine-expect nila na nanggaling sa Onyx Philippines. Pero kabaliktaran, yung ginawa ng Onyx, they were ready to fight. They were ready to look for Zaida all the time. Sa tulong nga nitong AOG na nanggagaling kay Kirk, also with Brusco trying to look for Zaida all the time, it was just quite unfortunate para sa jungler ng TNC na hindi talaga siya makahinga in certain situations. And then also like to, you know, question a bit of Lancey's choices pagdating dun sa mga ultimates na ginagaya niya. Kasi there were times na pwede sana siya maging active. He can copy the Way of the Dragon or even copy the AOG, pero hindi yun yung nangyari. Instead, he went defensive and copied the Lunox, di ba? Namimiss niya rin kasi siguro sa puntong yun, he wanted to go for the Lunox still, pero that wasn't the right choice, especially if you wanted to create offense and you wanted to create opportunities para sa iyong kupunan. You can take the man out of Lunox, But you can never take the Lunox out of the man. Pero when it comes to the Lunox performance, enough of Brusco's performance, pag-usapan natin itong si Super Fritz. Nanalo siya dun sa kanyang lane with his moves, and then eventually hindi siya naging defensive. In fact, naging oppressive dito si Brusco. Kaya naman, itong si King Kong nakakapag-farm. For the first time, the entire playoffs, makikita natin si King Kong na nauuna sa other side of the river. Hindi yung defensive siya, hindi nagpa-farm siya, nag-i-invade ngayon si King Kong at nagkaroon nga siya ng malaking advantage when it comes to the gold. Eventually ay makakakuha ng kill ang TNC